Habang nangangahoy sa gubat, naramdaman ni Elias na tila may iba pang presensya sa paligid. Luminga-linga siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang malalagong halaman na isinasayaw ng hangin at mga ibong nagliparan mula sa pagkakadapo sa isang matangkad na puno. Ipinagpatuloy niya ang pangangahoy. Nang paalis na siya, ay narinig niya ang tunog na nagmula sa naapakang tuyot na kahoy. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Nahagip na mga mata niya ang bulto ng isang batang kaedad niya na mabilis na nagkubli sa likod ng isang puno. Sinabihan niya itong lumabas. Walang tugon. Inulit niya ang sinabi na lumabas na ito. Wala pa ring tugon. Marahang humakbang si Elias palapit sa puno. Dahan-dahan. Kabado man, ay lumigit siya upang makita kung sino ang nagkukubli doon. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang biglang umalingaw-ngaw sa tenga niya ang sigaw ng nanay niyang si Alpa. Kaya naman nabigo siyang makita ang nasa likod ng puno. Ang nasa likod ng puno ay si Egoy, isang batang aswang na kahawig ni Elias. May maitim na pangangatawan at hindi maayos na buhok. Naiinggit siya sa kung ano man ang buhay ni Elias ngayon. Gusto rin niyang maranasan na mamuhay bilang isang normal na tao. Ngunit ipinagkait iyon sa kanya ng tadhana. Lumaki siya sa gubat, patago-tago, kumakain ng mga buhay na hayop, naglalaro mag-isa at nakikipagpatintero sa mga tao, lalo na sa mga nagroronda. Ang batang nakilala niya sa pangalang Elias sa tuwing tatawagin ng nanay nito ay gustong-gusto niyang lapitan, kausapin at kalaruin. Ngunit hindi pa sapat ang lakas ng loob niya para gawin iyon. Nagkakasya na lamang siya sa pagsunod-sunod dito. Naaaliw din siya kapag pinapanood niya itong nakikipaglaro sa iba pang mga bata tulad nila. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ay ang kalungkutan ng puso niya dahil meron siyang pagnanais na maging kagaya nito. May bahay na inuuwian, may pamilya. Isang malamig na gabi, nagsimulang pumatak ang ulan. Inutusan ni Alpa ang anak na isara ang bintana dahil umaanggi. Paglapit ni Elias sa bintana ay nakita niya ang isang maitim na bata na tila kaedaran niya ang nakatayo sa gilid ng bakuran nila. Inaninag niya itong mabuti. Nang masiguro na hindi siya namamalikmata ay tinawag niya ang nanay niya para ituro ito. Ngunit pagbalik nila ulit sa bintana, nakita nila na ang maitim na bata ay mabilis na tumalilis. Nilapitan sila ni Marco, ang tatay ni Elias. Tinanong kung anong sinisilip nila sa bintana. Nang sabihin nila kung ano ang nakita, ay dali-daling isinara ni Marco ang bintana at sinabing ang nakita ng mag-ina ay aswang, kaya't huwag na huwag silang magkakamali na lapitan ito. Samantala, ang batang aswang ay sumiksik sa kanyang munting tahanan sa loob ng maliit at masikip na kuweba. Niyakap niya ang sarili sa sobrang lamig na nararamdaman dahil basang-basa siya ng ulan. Kanina kasi ay naglakad-lakad siya para maghanap ng buhay na manok na makakain. Napadaan siya sa bahay ni na Elias at saglit siyang napatigil doon. Minasdan ang munting bahay nang biglang pumatak ang ulan at doon na nga niya nakita si Elias na nakasilip sa bintana, gayon din ang nanay nito na si Alpa. Sa muling pangangahoy sa gubat ay napatingala si Elias sa puno ng bayabas na naroon. May mga hinog ng bunga pero nasa itaas na bahagi ng mga sanga. Yung mga nasa bandang ibaba ay bubot pa. Inisip niya kung paano iyon maaabot. Sinubukan niyang umakyat sa puno. Tapos naglambitin siya. Sa paglalambitin niya para maabot ang may kataasang bunga ay biglang nabali ang sangang kinakapitan niya at siya ay nahulog. Hindi siya makatayo. Namilipit siya sa sakit ng binti. Noon biglang sumulpot si Egoy, ang batang aswang. Hindi ito nagdalawang isip na lapitan at tulungan si Elias. Si Elias naman nagulat at natakot sa itsura ni Egoy. Ngunit sa utal na pagsasalita ay sinabi ni Egoy na hindi niya ito sasaktan. Wala namang magagawa si Elias. Kahit natatakot siya ay hindi niya magawang tumayo dahil nga sobrang sakit ng binti niya.
Napasigaw siya nang hawakan iyon ni Egoy. Ngunit sa ilang beses lang na pagmasamasahin nito sa binti niya, hindi siya makapaniwala na nawala ang sakit. Tumayo si Egoy. Inabot niya ang kamay kay Elias para tulungan din ito na makatayo. Kumapit naman sa kanya si Elias. Nang makatayo na, ay nagpasalamat ito sa kanya. Nagpakilala si Elias at saka tinanong ang pangalan ng batang maitim. Nagpakilala rin si Egoy at sinabing gusto niyang maging kaibigan ni Elias. Tumango si Elias at nagkamay silang dalawa. Mula nga noon, sina Elias at Egoy ay naging malapit sa isa't isa, kaya naman napadalas ang pagpunta-punta ni Elias sa gubat. Hindi na lang para mangahoy, kundi para na rin makipaglaro kay Egoy. Napansin ng inang si Alpa ang matagal na oras na iginugugol ng kanyang anak sa gubat. Kaya tinanong niya ito kung ano ba ang pinagkakaabalahan doon, na hindi na kasi niya ito nakikitang nakikipaglaro sa mga kalaro nito sa harap ng bahay nila. Hindi naman magawang magsinungaling ni Elias sa nanay niya. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa kanya sa gubat. Sinabi rin niya na si Egoy na ang bago niyang kalaro. Hindi maiwasan ni Alpa na hindi mag-alala, kaya sinabihan niya ang anak na papuntahin sa kanila si Egoy upang makilala niya ito. Tumanggi si Egoy nang sabihin ni Elias na gusto siyang makilala ng nanay nito. Natatakot daw siya. Tapos ay nagtatakbo itong palayo kay Elias. Hinabol siya ni Elias, ngunit hindi na siya naabutan sa sobrang bilis niyang tumakbo. Kaya naman malungkot na umuwi si Elias at sinabi sa ina ang nangyari. Ilang araw din na hindi nagpapakita si Egoy. Hanggang isang gabi ay nabalitaan nila na may aswang na hinahabol ang mga nagroronda. Dahil sa pagkakagulo ng mga tao sa labas ay hindi makatulog sina Elias. Naulinigan niya na tila may kumakalusko sa silong nila. Pagtingin niya sa ibaba ng sahig ay nakita niya si Egoy. Napatingin din doon ang nanay niya. Nangilabot sila nang makita ang batang maitim sa ilalim. Sisigaw sana si Alpa, ngunit pinigilan siya ng anak. Anito, iyon si Egoy, ang kaibigan niya sa gubat. Nakiusap si Elias sa ina na tulungan nila si Egoy dahil mabait daw ito sa kanya. Kahit ninenervyos ay pumayag naman si Alpa. Palihim at maingat nilang kinuha si Egoy na nagkukubli sa kanilang silong. Hindi na tumanggi ang bata nang linisin ni Alpa ang muka at katawan nitong may mga bahid ng dugo dahil sa tinirang mga buhay na manok na pag-aari ng isa sa mga kapitbahay nila. Nang makita ito ni Marco, ay tinignan nito ang batok ng bata. Nakita niya ang malaking balat nito na may makapal na balahibo sa gitna. Bigla na lang siyang napaiyak. Nagulat ang mag-ina sa ikinilos nito. Umamin si Marco na ito ay kakambal ni Elias. Nabigla ang mag-ina, gayon din si Egoy. Ani Marco. Nang sabihin ng kumadronang nagpaanak kay Alpa na ang isinilang nito ay kambal aswang, agad niyang kinuha ang sanggol na maitim, dinala sa gubat at iniwan sa isang sulok na madilim. Ginawa niya yon dahil ayaw niyang magkaroon ng anak na aswang. Inamin din niya na ang ama niya ay may lahing aswang, ang lolo ni Elias. Humingi siya ng tawad sa kanyang asawa at lalo na kay Egoy. Humingi rin siya ng pagkakataon na makabawi rito at mapunan ang mga pagkukulang niya bilang isang ama. Walang masabi ang batang aswang. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ganoon din si Alpa, na niyakap na lang ng buong higpit ang anak niya. Nang marinig nila ang papalapit na yabag ng mga nagroronda, ay maagap nilang pinagkubli si Egoy sa kanilang silid. Hinarap ni Marco ang mga nagroronda at tinanong kung ano ang sadya nito sa kanila. Anang namumuno, may nakapagsabi raw na nakita ang batang aswang na sumuot sa silong ng bahay nila. Nagkunwari si Marco na natakot. Agad pinatignan sa mga nagroronda ang silong nila. Ngunit walang nakita ang mga ito. Anila, baka nakaalis na roon. Sinabihan ng namumuno ang pamilya na mag-ingat sa gumagalang aswang. Ayon daw sa nakakita, ay isa itong batang aswang. Batid ng mag-asawa
na hindi magiging ligtas doon ang anak nilang si Egoy, kaya't nagpasya silang lumipat ng lugar. Alam nila na hindi pa natutuhan ni Egoy ang kumain ng laman loob ng tao, kaya sinamantala nila ang pagkakataon na turuan ito unti-unti na kumain ng pagkain ng tao. Tulad ni Marco, ay nakasanayan niyang mamuhay ng normal kahit sila ay may dugong aswang, kaya batid niyang magagawa rin iyon ni Egoy. Sa nilipatang lugar, masayang masaya si Egoy dahil sa wakas ay nagkaroon din siya ng tunay na pamilya. Nang lumaon, ay natuto na ring magkwento si Egoy ng mga pangyayari sa buhay niya at nalaman nila na ang kumupko pala rito ay ang mismong kumadrona na nagpaanak kay Alpha. Ayon daw sa kwento ng kumadronang itinuring niyang ina, ay nakita nito ang lalaki nang itapon siya sa gubat. Ngunit hindi nito sinabi na ang tatay niyang si Marco pala iyon. Kundi lamang namatay ng maaga dahil sa sakit ang kumadronang kinilala niyang ina, ay hindi siya lalaking ulila sa gubat. Ngayon ay masaya na siya dahil nakabalik na siya sa tunay niyang pamilya.